Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, magandang pag-usapan po ito ngayon na isang kongresista tinawag si Marcos na mas dilawan pa raw kaysa kay Pinoy. So bago natin simulan yung tong reaction ni Banat Bay, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong reaksyon ni Banat Bay tungkol dun sa isang kongresistang tinawag si Pangulong Marcos na mas dilawan pa kaysa kay Pinoy. So panoorin po natin to. Nadilawan ng isang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos at inihambing pa kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Alamin natin kung bakit niya nasabi ito sa report ni MJ Mondejar. Tinawag na dilawan ni Albay Representative Joey Salceda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dilawan ang tawag sa mga miyembro ng Liberal Party, ang ruling political group noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ng kanyang inang si former President Cory Aquino. At para isalarawan ang alpaka ng mga Aquino, naging popular ang salitang dilawan para dito. Ngunit sa isang press conference ngayong araw ng Lunes, Pebrero 12, ay tinawag nga ni Salceda na dilawan si Marcos Jr. at inihambing pa ito kay Pinoy. Sabi ko nga, mas dilawan pa to kay Pinoy. Nasabi ito ni Salceda. Ito ang tanong, mga kaloys. Umbira kasi si Budol Lipunan. Magtatanong siya, ang pwede lang bumoto yung mga followers niya. Gago rin, no? Magtatanong siya, magpo-poll pa siya, pero ang pwede lang sumagot yung mga kapwa niya si Raulo. Tayo hindi tayo ganon. Ha? Tayo hindi ganon. Tanong natin ha, sa taong bayan. Sa tingin ninyo, si Bongbong Marcos pa ay mas dilaw pa kay Pinoy? Lagyan tayo ng poll. Ha? Malay mo may sumagot na sumali pati yung subscriber ng Bagong Lipunan. Sang-ayon ba kayo kay Kong na mas... Ay, hindi ko ba... Walang yan. Sang-ayon ba kayo kay Kong na mas dilaw pa si BBM kay Pinoy? Ayan ha. Yan, comment down below po ha kung ano po yung sagot po ninyo tungkol sa tanong ni Banat Bay kung mas dilawan daw po ba si Pangulong Marcos kaysa kay Pinoy. So comment down below po para malaman po natin. Yes. Huwag muna kayong bumoto. Wait lang. Dito kayo bumoto. Ayan. Kahit hindi kayo subscriber, pwede kayong bumoto dito. Hindi katulad kay Bagong Lipunan. Siya lang ang pwedeng bumoto. Pero ako meron akong tanong mamaya, mas matindi. Sa tingin nyo ba matatanggal to sa Congress? Ha? Ito. Habang pinapaliwanag kung bakit ingat na ingat si Pangulong Marcos Jr. na magkomento sa panukalang amyenda ang saligang batas ng 1986 People Power na siyang nagpatalsik sa kanyang ama sa pwesto, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. The President's main governing theme is unity. So he's very careful about public perception and anything that has to do with the EDSA 86, especially its articulation, the Constitution. He's careful not to be perceived as dismantling the 1987 Constitution, as he has been careful about all other vestiges of the 86 Revolution. Divisive ang issue. Alam nyo ang dahilan niya kung bakit mas dilaw pa daw si Marcos kesa kay Pinoy. Dahil daw, ayaw ni BBM baguhin ang Constitution, which is the 1986, which is, ito daw po ay ginawa ng mga dilaw. Okay? Si Raulo rin tong congressman na to, no? Hindi, ito lang sasabi ko ha. I agree that in some other issues, mas dilaw pa si BBM kesa kay Pinoy. Maybe in appointing some of the people around inside the government, mas dilaw pa si BBM kesa kay Pinoy. Pero
Ito yung perong malupit na malupit. Para i-pressure mo lang si BBM na pumayag sa lintik na pagbabago ng konstitusyon na Tambaloslos Initiative, sasabihin mo ng masyado siyang, mas dilaw pa siya. Yun ang punto niya dito eh. So dito maganda rin naman yung punto ni Banat Bay. Tama nga naman. So parang lumalabas dito, pati ang Kongreso, binubuli na yung presidente para lang matuloy yung gusto nilang mangyari sa People's Initiative. So dito pinipressure niya yung Pangulo natin, si Pangulong Marcos, na sumang-ayon dun sa People's Initiative sa pagpapalit ng saligang batas natin na para sabihin niyang dilawan. So parang pinalalabas dito, para hindi ka matawag na dilawan, pumayag ka na rin dun sa pag-amend ng konstitusyon natin. So parang ganun yung ginagawa rito ni Congressman Salceda. Parang itinutulak na sa dingding si Pangulong Marcos na ma-pressure ng todo sa pamamagitan ng pagtawag niyan dilawan. Alam naman natin pag sinabing dilawan yan, sinusuka na kasi ng ano yun, diba? Nung nakarang administrasyon kay Pangulong Duterte, is halos isuka na itong mga dilawan na to. So, ngayon, ito yung ginagamit ngayon ni Kong Salceda. Ginagamit niya yung salitang dilawan para lang ipamuka o may ano si Pangulong Marcos na ma-pressure na, parang hindi ka matawag na dilawan, pumayag ka na mabago yung saligang batas natin kahit wala pang malinaw na kung ano ba yung gustong baguhin. Kasi amendment lang po ang gustong mangyari So, iba yung kasi nga magulo yung pagpapaliwanag nila tungkol sa pag-amend ng batas natin. Yung sabi nga ni Banat Bay, di ba? Andyan yung People's Initiative, andyan yung CONCON, andyan yung CONAS. So, hindi malinaw kung ano ba yung gagamitin sa tatlo. So, doon sa nangyayaring yun, pinipresyon nito ni Kong Salceda o ng Kamara na itong si Pangulong Marcos, tawagin niya mas dilawan pa. Sabit siya dito. I may agree na tama, mas dilaw pa nga si Bongbong Marcos. Pero not because ayaw lang yung konstitusyon baguhin. Sa madaling salita ganito lang kasimple. Pinipressure niya si Marcos na sumang-ayon sa kanila. Kung hindi, dilaw ka. Blackmailer siya. Etong congressman na to, blackmailer din ng no? Di ba? Napakawalang niya din, no? Dilaw ka kung hindi ka papayag sa gusto namin mangyari. Dilaw ka. Mas malupit pa to sa red tagging, Yellow tagging nga lang. Di ba Yun ang totoo dito, So, this is not right. Okay? Ako, agree ako dun sa mas dilaw because of appointing the dilawans in the government. Pero hindi naman yung ganyan na parang ang dating makaano kayo That's manipulation. Yun lang ang totoo Sa akin medyo sabit ako dun Parang ang siga nyo naman, ang bully nyo. Para lang Di ba nga sabi nga ng mga senador, di ba? Pati nga sila binubuli ng Kongreso dahil minamadali sa kanila yung hearing yung pagdinig dun sa People's Initiative. So binibigyan sila ng timetable na kailangan matapos kaagad. Ang sabi kasi ng Senado is pag-aaralan pa nila o pinag-uusapan pa nila kung ano ba yung mga gagamitin nilang pamamaraan para dun sa pag-amend ng konstitusyon natin. So dun pa lang binubuli na dahil pinipressure sila ng Kamara, ng Kongreso, na tapusin kagad. Ngayon, ito yung pinapollow up naman nila. Si Pangulong Marcos naman yung pinipressure naman nila. Yun nga, parang binubuli, sabi nga ni Banat Bay, na parang blackmailer din, na pag hindi mo sinang-ayunan o hindi mo pinaboran yung pag-amend ng Constitution through People's Initiative, mas dilawan ka pa. So, para hindi ka matawag na dilawan, sumang-ayon ka sa gusto ng Kamara. Kaya, matalino tong kongresistan to, yung nga lang hindi siya nakalusot dito sa ni Banat Bay sa kanyang pagtingin dito kay Kong Salceda. sunod sa inyong presidente, sasabihin mo mas dilaw? Apakawalang niya, di ba? Hindi, tama naman po. Tama naman yung mas dilaw siya sa sabi kasi dito mali yung answer ko, no pala.
Hindi, tama. Sa tingin ko, tama naman na mas dilaw talaga si BBM. But not because ayaw lang galawin yung Constitution. Kung ayaw man niya. Pero that's not what we are seeing, di ba? Pero ang ano ko lang dito, yung pagiging bully. Bully ng Kamara sa Senado, pagiging bully ng Kamara sa Presidente, napaka-bully niya. Para lang sundin ninyo ang kautusan ni Tambo, bubulihin nyo na lang lahat. Grabe, no? ng martial law sa mga Pilipino, lalo na noong 2022 presidential elections. Kaya ayon kay Salceda, na chairman ngayon ng House Committee on Ways and Means, maingat rin ang Pangulo sa public perception sa mga issue na may kinalaman sa 86 Revolution. Ito rin ang paliwanag ni Salceda kung bakit May punto naman yung iba dito. Baka naman kasi utu-utu si Marcos. O baka naman kasi weak si Marcos. Kaya minamanipulate nila. Kasi yun nga yung usap-usapan, di ba, na ang Pangulo nga natin, hindi si Pangulong Marcos ang presidente natin ngayon, kundi yung asawa, si First Lady. Yun ang sinasabi nila, na nadidiktahan din daw ni Speaker Romualdez itong si Pangulong Marcos. Kasi never naman na, kung titingnan nyo, never na pinagsabihan or minention ni Pangulong Marcos si Speaker Romualdez tungkol sa ginagawang dito sa People's Initiative. 'Di ba? Sinasabi nga nila si Tambaloslos Speaker Romualdez nga daw yung nagsusulong nitong People's Initiative. So, hindi sinasaway ni Pangulong Marcos itong si Speaker Romualdez. Kaya nga iniisip nila na yun nga, weak nga si Pangulong Marcos, minamanipulate siya may nagmamanipulate sa kanya. Kaya parang nagiging questionable yung yung pamamalakad ni Pangulong Marcos kasi nga yun nga yung lumalabas, yun yung nararamdaman ng taong bayan. Hindi, yung mga nagsasabi, binabasa ko lang dito binabasa ko lang. iba ang pananaw ni Mr. Marcos sa charter change. Noong una, ayaw niya sa tsa-tsa at hindi raw ito prioridad. Pero sa isang talumpati kamakailan ay full support na ang Pangulo sa pag-amyenda sa saligang batas. So for the President to come out in support of charter change despite his usual reservations on such matters clearly show that he sees this as urgent and of the highest notch. This is the first time he has deviated from that position. If you look back since he has... Pero kasi kung ito, bigyan ko lang kayo ng konting info ito po kasing ito yan. Yan po kasi dancer ho yan. Ito ay paliliwanag ni Banat Bay bakit niya nasabing dancer itong si Kong Salceda. Maganda yung paliwanag dito ni Banat Bay. Totoo po, dancer po kasi ito. Ito ang congressman na dancer. Alam niyo kung bakit? Ang galing sumayaw nito eh. Kung sino nakaupong speaker, sinisipsipan ito. Kung sino yung nasa power, sinisipsipan ito. Hindi ko alam kung bakit. Baka malamang gusto mabasbasan ng MOOE. Ganyan yan eh. Kilala yan sa kamarang ganun eh. Actually, matalino ito. Ekonomista ito. Okay, kaya nga laging ini-interview sa TV. Pero ang galing mambaluktot ng katotohanan nito. Itong congressman na to, ang galing niya magbaluktot. Kaya niyang baluktutin ang mga bagay-bagay just to favor yung gusto niya. At yung gusto niya palagi yung speaker. Dati, sip-sip yan kay Cayetano. Sumipsip yung nawala si Cayetano, bigla sumipsip yan kay Velasco. Nung nawala si Velasco, sumipsip yan kay Remulla. Yan eh, lagi sip-sip. Dati nga, sumipsip din niya kay Duterte. So, parang ibig sabihin dito ni Banat Bay, ito, certified na balimbing. Marunong lumaro kung sino yung sa tingin niya meron siyang kapakinabangan. So, parang, alam niyo, yung parang, ito example lang, wala namang ano po yun. Alam niyo yung parasite. Di ba? Kung sino yung healthy, dun siya kakapit para mas marami siyang masipsip na dugo. Ngayon, pag wala na siyang makuwang dugo doon, islilipat na naman sa ibang mas healthy para may makuha uli. So, parang ganun yung gustong palabasin ni Banat Bay netong si Kong Salceda is
magaling lumaro sa pagdating sa politika. Kung sino yung sa palagay niyang may kapakinabangan siya, dun siya mas didikit para nga sa MOAA na to. Yun yung budget para makakuha siya ng mas magandang budget. Hindi natin alam kung saan niya gagamitin kasi sabi nga 'di ba ang mga kongresista certification lang kailangan nila sa pagli-liquidate. So hindi nila kailangan i-itemize kung saan nila gagastusin yung kanilang budget. So yun yung hinahabol niya siguro kaya marunong siyang sumayaw, lumaro ng kung sino yung gusto niyang dikitan para nga sa kanyang pansariling hindi natin alam kung pansarili or para sa kanyang mga nasasakupan. Kaya nga dancer magaling sumayaw. 'Di ba? Magaling pasayaw-sayaw 'yan sa prinsipyo sa buhay. Pag ganun-ganon 'yan dancer 'yan. Presented or during the campaign, hindi ito naging issue nung 2022 election. Nauna nang itinanggi ng Kamara na sila at si Speaker Martin Romualdez ang mga nasa likod ng pangangalap ng pirma para sa People's Initiative o ang kontrobersyal na PI. Ang PI issue na naimbestigahan sa Senado dahil sa mga report ng panunuhol kapalit ng pirma. May mga party list organizations pa ngang itinuro na nagsusulo ng PI, lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero ngayong full support na si Pangulong Marcos Jr. sa Chacha. Ano naman kaya ang gagawin ni Salceda at ng mga tropa niyang kongresista? So, klarong-klaro na siguro kailangan pag-usapan at klarong-klarong house. So, ibig sabihin yan, tigil na muna ang PI dahil Eto. Isa yan sa mga nakakairita ho pagdating mo sa sinabi niyang mas dilaw pa si Bongbong Marcos. Yes, again, maybe in some ways, maaring mas dilaw pa si Presidenteng Marcos kaysa kay Pinoy. Why? Because yung mga nilalagay niya sa posisyon, yung mga impluensya ng mga Romualdez, yan talagang mas dilaw pa. Kaya lang, pagdating naman po sa pagpe-pressure at pambubuli ng Kamara dito ho kay Pangulong Marcos, hindi ho ako dumidisagree po ako dyan. Huwag kayong bully. Masyado kayong bully. Hindi naman tama yan. Always remember, di ba? Lagi nga nilang lalo na yung mga sip-sip na mga congressman dyan, kaya minamadali ang Senado. Binabalangkas pa sa Senado yung yung pagbabagong gusto ninyong baguhin